Lord kung bakit niya tayo binibigyan ng mga trial sa buhay para tayo ay lumapit sa Kanya. To draw us nearer to God. Lumapit tayo at humingi tayo ng tulong sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya ang ating pagtitiwala, ang ating confidence at hope. Sabi nga sa Psalm 71 verse 5, "You are my hope, O Lord God. You are my confidence." Diba? Napakasarap pakinggan. Actually, isa to sa mga favorite verses ko, Psalm 71 verse 5, na lagi nagre-remind sa akin na hindi ko kailangan mag-worry. Hindi natin kailangan mag-worry. Pagpos, ibigay natin lahat kay Lord. Lalo sa panahon ngayon, diba, yung mga past na mga sharing natin dito sa ating small group is talagang about sa pandemic, which is talagang, yung pandemic talaga is grabe yung atake. As in, pero isa yun sa mga blessing para sa akin. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi, yun yung parang naging isang wake-up call sa akin para bumalik ulit at magsimula ulit na mag-build up ng relationship ulit kay God. Since last year, siguro, di ba magto 2 years na yung pandemic? So, magto 2 years na rin akong nanunumbalik at nagpapainit ng pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Yung verse na yon, Psalm 71 verse 1, nagre-remind sa atin na we cannot control everything. Hindi natin kontrolado lahat. Kahit may mga bagay tayo na hindi natin gustong mangyari. Talagang mangyayari at mangyayari sa atin di ba? Pero sino ba? Sino ba ang may control ng lahat? Di ba only God? God can control everything. Siya lang lahat. Kahit sabihin natin na sakit man yan, experience, heartbreak, or kung ano-ano man, pag binigay mo kay Lord yan, talagang mabibless ka kasi, di ba, once kasi na binigay mo sa Kanya, parang wala ka na maging problema Sabi nga, let go and let God. Kasi, sino nga ba naman tayo, di ba? Isa lang tayong hamak na tao na mahina, makasalanan, na pag dumating ang trials, maaaring dumapa agad tayo. Pero kung hindi nandyan ang Panginoon, hindi tayo tatayo. Siya yung nagpapatayo sa atin Siya yung nagbibigay sa atin ng kakayahan na, anak, huwag kang mag-alala, andito lang ako. Andito lang ako at handa akong tumulong sa'yo. Never kitang iiwan. Minsan, it will be faithful, di ba? Yung mga experience natin or mga trials. Sino ba naman yung mga walang pagsubok, di ba? Pero kahit gaano pa ka-painful, gaano pa kasakit tanggapin, or i-accept yung mga bagay na yun na nangyayari sa atin, I just want you to remind that God is not only here. God is not only near, but God is here. Andito lang siya sa atin Nasa atin na lang kung paano tayo magre-response sa mga pagsubok na nangyayari sa ating buhay. Pwedeng mamoblema ka agad tayo, mag-worry agad tayo, magtiwala tayo sa mga kakayahan na pwede nating gawin. Or, on the other side, pwede tayong lumuhod, manalangin, at umiyak sa Kanya, humingi tayo ng tulong. Lahat naman ng yan is, by choice di ba? Tayo na lang yung bahalang gumawa kung ano yung, or tayo na lang bahalang mag-response sa mga trials or challenges na nararanasan natin ngayon, lalo sa panahon ng pandemic. Pangalawa, trials makes us more stronger. Diba? Tama yan. Diyan tayo tumatatag. Diyan tayo mas lumalakas. Without trusting our own strength, but to surrender everything to God, which is our God. Tama. Kasi, hindi naman natin kayang magtiwala lang sa sarili nating kakayahan. Kasi wala naman tayong magagawa di ba? Pero once sinurrender natin lahat ng worries, lahat ng problems, sakit man yan or kung anumang problema, surrender natin kay Lord. Magkakaroon tayo ng peace sa puso natin. Na yung worries, na anxiety, depression, hindi natin mararanasan yan kasi alam natin na may Diyos. Alam natin nandiyan si Lord na
Kailangan lang natin na lumapit sa Kanya at humingi ng tulong. Sabi nga sa Proverbs 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kayo ba, taga-subukan nyo na ba na magtiwala sa tao pero nabigo kayo kasi parang nasira yung tiwala nyo sa Kanya? Siguro lahat tayo na-experience. Siguro pwede sa friendship, sa mga relatives, even kapatid natin or magulang. Pero syempre, sabi nga, 'di ba? Hindi dapat wag natin ibigay yung confidence natin sa tao. Bigay natin yung confidence natin kay Lord. Which is, siya naman, kasi kay Lord, 'di ba? Kahit anong problema ang ibigay natin sa Kanya or even kasalanan, hindi niya tayo i-judge di ba? Bagkus tutulungan niya pa tayo, i-embrace niya pa tayo, comfort niya pa tayo sa mga words niya, sa mga Bible verse. Sobrang laki ng tulong ng Bible kasi nako-comfort tayo. Kahit sabihin natin, minsan nararamdaman natin na parang mag-isa lang tayo or minsan wala tayong kakampi. Pero once na nagbasa tayo ng Bible, talagang iba yung comfort iba yung dala ng Word of God. Talagang magkakaroon ka ng peace, magkakaroon ka ng understanding na, okay, may big reason si Lord kung bakit nangyayari itong mga trials ito sa buhay ko. Lagi natin tandaan, trust the process. God will never abandon us. Sabi nga, mas mapalad ang mga taong nakakaranas ng pagsubok. Bakit? Bakit kailangan tayo matuwa at magalak ng nakakaranas tayo ng pagsubok? Kasi, tinetest tayo Alam niyo yung mga diamonds, yung mga sing-sing, hindi naman magiging makinang yan, hindi naman magiging matibay yan kung hindi dinaan sa apoy. Yung apoy yung nagpatibay dyan Yung apoy yung nagpakinang sa Kanya. Ayun. So, yung apoy na yun yung yung trials, challenges sa buhay natin na once na hindi tayo tinatapunan ng trials, challenges sa buhay natin, mas mangamba tayo, matakot tayo. Bakit wala akong mga pagsubok? Dapat nga, di ba, lagi tayong tatapunan ng trials at challenges kasi doon tayo mas tumatatag, doon tayo mas kumakapit kay Lord, doon tayo mas dumedepende sa Kanya. Mas hindi tayo nagtitiwala sa sariling kakayahan natin kasi alam natin sa sarili natin na hindi natin kaya. Pero andyan si Lord, talagang once na i-surrender natin sa Kanya lahat, once na ibigay natin ang puso natin sa Kanya, ibigay natin ang oras sa Kanya, ang deserve niyang oras, talagang mararamdaman natin yung Kanyang buong presensya. Kahit habang natutulog tayo sa pamamagitan ng panaginip, talagang mararamdaman mo na you are blessed na nakilala mo siya. We are blessed na nandyan siya sa atin, sa ating buhay. Kahit nandyan ang pandemic, ang daming namamatay, sa mga Facebook friends ko, hindi ako nawawala ng mga kaibigan na namatayan or namatay. So, di ba parang nakakalungkot lang isipin. Pero mas nakakalungkot isipin kung namatay sila na hindi nila kilala ang Panginoon. So, syempre, tayo, as kilala natin yung Panginoon natin, talagang malaki din yung ambag natin para i-share din yung gospel sa mga kaibigan, katrabaho, o kaklase man natin, no? So, pangatlo. So, ano yung una? Ang una is para lumapit tayo sa ating Panginoon. Pangalawa, pagtiwala tayo sa Kanya. At pangatlo, ito na yung parang pinakang ending. Yung lesson. Kaya pala nangyari to sa akin kasi ito pala yung gustong mangyari ng Panginoon sa akin. Ito pala yung kailangan kong matutunan dun sa trials o sa challenges na binigay sa akin ni Lord. Yung experience natin na maglilid sa atin into living testimony na talagang nandyan si Lord Andyan siya. One call away. Wala tayong best friend na sabihin natin. Kung may mga best friend tayo, siguro. Ako kasi wala akong masyadong best friend. But more kung si Lord yung maging best friend natin, no? Kung siya yung maging one call away natin, talagang lahat is magiging positive. Lahat magiging smooth. Kasi
Lord, ikaw nang bahala. Best friend kita eh. Ikaw nang bahala sa akin. Parang ganyan. So, yung experience na natin ngayon at yung lesson na natutunan natin dun sa mga trials and challenges natin, yun yung mag-i-inspire sa ibang tao na huwag panghinaan ng loob, to give them courage, hope, di ba? Ma-share ko lang, no? Last week, na-diagnose ako na meron akong paralysis. So, nung una, parang question ko si Lord eh. Sabi ko, bakit ako? So, kasi dun sa part ng side ng mama ko, kami parang okay naman eh, wala namang ganun sa amin eh. So, parang hindi ako naniniwala na meron akong ganung condition kasi hindi siya sakit eh. Siya yung condition siya na pwedeng mawala pero pwedeng bumalik. Ganun siya. Hindi siya nagagamot. So actually 2 months na siya nag-start sa akin. Umpisa, nagkaroon lang ako ng red dot sa ears ko. And then, habang tumatagal, dumadami siya. Then, kumakalat siya sa katawan ko. Then, ngayon, meron na siya sa legs, meron sa likod, mga red dot siya na medyo scaly. Tapos, makate. Ganun siya. Actually, yung mga psoriasis kasi, iba-iba kasi siya iba-iba siya eh. Yung sa akin, ang undergo sa akin is vulgar psoriasis. Nung una talaga, parang question ko si Lord, bakit ako? Pero that time, nung napakinggan ko yun, I pray to God. Sabi ko, isa lang to sa mga trials na ibibigay niya sa akin. Kasi hindi na to bago eh. Wala nang bago sa mga trials na-experience ko. Sa sobrang dami na. Hindi ako papatalo sa ganitong condition. So, ang nangyari, we pray, kami, husband ko, kapatid ko, talagang dinedicate talaga namin kay Lord yung nangyayari sa akin. Kasi, actually, mahirap siyang tanggapin. Kasi, habang buhay ko na siyang dadalhin eh. Mawawala siya, pero malaki yung possibility na bumalik ulit siya. Once na ma-stress or basta maraming bawal. Actually, life-changing talaga siya kasi kailangan mo, iba na yung diet mo, iba na yung mga kailangan mong gawin, ganyan. So ngayon, everyday ako nagpe-pray kay Lord na alam kong may reason siya o bakit nangyayari ito sa akin. Kasi lahat naman ng bagay may rason si Lord. Hindi naman siya magbibigay ng mga bagay na basta na lang nang walang rason. Ngayon, unti-unti ko na siya tinatanggap sa sarili ko kasi alam ko naman na God will heal me, di ba? Andyan si Lord. Siya yung the best doctor. Sabi nga, siya yung pinakang the best of the best. Kaya hindi ko kailangan mag-worry. Noong una siguro nag-worry, natakot kasi na parang nabigla ako eh. Pero later on, unti ko na siya natanggap talaga. At nagawa ko din tong message na to is dahil yun yung nararanasan ko lately. Actually, ang gusto ko sana i-share yung past na talaga napagtagumpayan ko mga pagsubok. Pero ito yung ito yung nararamdaman ko ngayon. So parang feeling ko ito yung kailangan kong i-share sa inyo. At syempre, humingi din ako ng mga prayers sa inyo na sana gumaling ako at sana ma-overcome ko tong condition na to which is at syempre patuloy pa rin akong hindi ito yung sabi ko nga hindi ito yung sa akin para magpapahinto sa pananampalataya na sisisihin ko si Lord na bakit ako nagkakaganito o bakit tinitingnan ko pa rin yung brighter side eh. Okay lang na may ganito ako. At least, hindi nakakahawa. Hindi nakakamatay. Hindi kagaya ng ibang mga sakit dyan. So, inisip ko pa din na maswerte pa din talaga ako kasi
skin condition lang yung meron ako, hindi malalang cancer or yung may taning na lang yung buhay ko or whatever, ganyan. So sabi ko, napakapalad ko pa rin. Mahal pa rin talaga ako ng Panginoon kasi never niya akong pinabayaan. At alam ko na kayo, lahat tayo, may mga trials tayo o challenges na kinakaharap ngayon, lalo sa panahon ng pandemic. Gusto ko lang sabihin sa inyo na keep moving. God is always with us. Hindi niya tayo pababayaan. Andyan lang siya. Nasa atin na lang kung paano natin i-response, kung paano tayo magre-response dun sa mga trials sa buhay natin. Pero, mag-response tayo in a positive way. Kasi yun yung mas makakatulong sa atin. Alam mo yun, nung tinanggap ko siya ng buong puso, nagkaroon ako ng peace. Nakatulog ako, nakakangiti ako, masaya ako, mas na-appreciate ko yung mga bagay na meron ako kaysa sa mga walang. So talagang blessing in disguise din yung pagkakaroon ko ng ganitong condition. And sana sa mga meron pang mga ganitong kalagayan is huwag silang matakot. Bagkus ibigay nila, surrender nila kay Lord lahat ng worries natin. Kung sakit man yan or whatsoever, ibigay natin sa Kanya kasi siya lang yung tanging paraan para mabigyan tayo ng peace sa puso natin. Na let go muna yan kay Lord. Si Lord na ang bahala dyan. Yun lamang po ang aking ma-share ngayong gabi at sana po kayo ay na-bless. Sorry kung medyo naiyak ako kasi talagang medyo emotionally din talaga ako. Pero, ayun nga po, sobrang natutuwa po ako na na-share ko sa inyo at nawa po sana naging blessed din kayo sa mga life testimony at mga experience ko sa buhay. Bye. Amen. Praise God. Amen. 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 Yan. Para po sa ating pagtatapos, sa ating pong awitin ang Thank You, Lord. Akapela dalag tayo. Thank you, Lord. Ready, sing. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Tayo po Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mensahe na inyong ipinarating sa amin ngayong gabi sa pamamagitan ko, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa kahit anumang trials o challenges na sumubok sa amin, Panginoon, sa bawat isa sa amin, nawa, Panginoon, kami ay kumapit lamang sa inyo. Surrender namin sa inyo, Panginoon, ang bawat problema or mga gumugulo sa aming mga isipan, Panginoon. Alam namin na kayo lang ang siyang makakatulong sa amin at makakapagbigay sa amin ng peace at understanding, Panginoon, sa mga bagay na ito. Dahil alam ko, Panginoon, na lahat ng bagay na inyong binibigay sa amin, Panginoon, ay may reason. At papasalamat, Panginoon, ako sa mga tao na naririto ngayong gabi at nawa, Panginoon, kung may mga problema man sila na kinakaharap ngayon, Panginoon, nawa, Panginoon, kami inyong tulungan at kami inyong samahan na ma-overcome ang lahat ng ito, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo ang lahat-lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Maging lihiman po ito o hayag. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yes, thank you po tayo.